Magandang hapon. So ngayong hapon ay tatalakayin natin ang kahulugan, gamit, layunin at kahalagahan ng akademikong pagsulat. So ayon kay Julian at Lonto, ang akademikong pagsulat ay isang intelektual na pagsulat. Ayon naman kay Alejo, sa aklat na pagbasa at pagsulat tungkol sa pananaliksik, ang akademikong pagsulat ay may sinusunod na particular na konbensyon tulad ng pagbibigay ng suporta sa mga ideyang pinapangatwiran. Ayon naman kay Arrogante, ang pagbuo ng akademikong pagsulat ay nakadepende sa critical na pagbasa ng isang individual. So kung paano mo ito iniintindi. Ito ay isang masinop at sistematikong pagsulat na nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan ukol sa akademikong kalakaran o sa karanasang panlipunan na maaaring maging batayan ng marami pang pag-aaral. So dadako tayo sa layunin at kahalagahan ng pagsulat. Ayon kina Julian at Lonto, dahil sa pagsulat, nakikilala ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang mga kahinaan at kalakasan, ang lawak at tayog ng kanyang kaisipan at ang mga naaabot ng kanyang kamalayan. Pangunahing layunin ng pagsulat ay makabatid sa mga tao o lipunan ang paniniwala, kaalaman, at mga karanasan ng taong sumusulat. Ayon naman kay Mabalen sa kanyang aklat na transformatibong komunikasyon sa akademikong Filipino, ang layunin sa pagsasagawa ng pagsulat ay nahahati sa dalawang bahagi. Ito yung tinatawag na personal o ekspresibo, kung saan ang layunin ng pagsulat ay nakabatay sa pansariling pananaw, karanasan, naiisip o nadarama ng manunulat. Halimbawa nito ay ang sanaysay, yung mga sinusulat niyo sanaysay, maikling nababasa niyong maikling kwento, nababasa niyong tula, dula, awit, na inyong kinakanta, at iba pang akdang pampanitikan. Then, ang ikalawang uri ng akademikong pagsulat ay ang panlipunan o social, kung saan ang layunin ng pagsulat ay ang makipag-ugnayan sa ibang tao sa lipunang ginagalawan. Ang halimbawa dito ay ang pagsulat ng liham. Kunyari, meron kang dinaramdam na sakit. So, magpapadala ka ng liham sa iyong guro para malaman ng mga guro mo na meron kang iniindang sakit kaya hindi ka nakapasok. Then, balita. Halimbawa, yung balita. Diba, ang balita ay pinapaalam yan sa madla. Diba? Para malaman natin kung ano ang latest na pangyayari sa mundo. Then, korespondensya, pananaliksik, sulating panteknikal, yung thesis na ginagawa ng mga mag-aaral, dissertasyon, at iba pa. So, nandadako tayo sa pangkalahatang kahalagahan o mga benepisyo na maaaring makuha sa pagsusulat. Una, masasanay ang kakayahang mag-organisa ng mga kaisipan at isulat ito sa pamamagitan ng objetibong paraan. Pag sasabihin natin objetibong paraan, nakapokus ka sa wala kang kinikilingan, pawang katotohanan lang yung sinasabi dyan. From the word objetibo. And pangalawang kahalagahan o benepisyo na maaaring makuha sa pagsusulat ay malilinaw ang kasanayan sa pagsusulat ng mga datos na kakailanganin sa isinasagawang investigasyon o pananaliksik. Pangatlo naman, mahuhubog ang isipan ng mga mag-aaral sa mapanuring pagbasa sa pamamagitan ng pagiging objetibo sa paglalatag ng mga kaisipang isusulat batay sa mga nakalap na impormasyon. Pang-apat, mahihikayat at mapapaunlad ang kakayahan sa matalinong paggamit ng aklatan sa paghahanap ng mga materyales at mahalagang datos na kakailanganin sa pagsulat. Panglima, magdudulot itong kasiyahan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman at pagkakaroon ng pagkakataong makapag-ambag ng kaalaman sa lipunan. Ang pang-anim ay ang mahuhubog at pagpapahalaga sa paggalang at pagkilala sa mga gawa at akda ng kanilang pag-aaral at akademikong pagsisikap. Ang pang-pito naman, malilina ang kasanayan sa pangangalap ng mga impormasyon mula sa iba't ibang batis ng kaalaman para sa akademikong pagsusulat. Then, dadako tayo sa mga gamit sa pagsulat. Una, ang wika. So, batay sa inyong napag-alaman, ang wika, ito ay instrumento ng wika na gumagamit sa pang-araw-araw upang maipahayag ang ating mga kaisipan, kaalaman, damdamin, karanasan, impormasyon, at iba pang nais ipahayag ng tao sa pamamagitan naman ng pasalita o pasulat.
Bali yung wika, ito yung nag-uugnay sa tao upang magkakaintindihan, di ba? So kung walang wika, walang ugnayang naganap sa pagitan ng tao at ng iba pang nabubuhay sa mundo. Then sa paggamit ng wika, lalo na sa pagsulat ng mga akdang papanitikan, ay kinakailangang akma sa mga magbabasa o makikinig dito. Kaya mahalagang gamitin ito ng malinaw, masining, tiyak at payak na paraan. Kalawang gamit ng ay ang paksa. So mahalaga ang paksa o tema ng isang akda na isusulat dahil ito ang iikutan ng mga ideyang dapat nakapaloob sa akda. Dapat magkaroon ng sapat na kaalaman sa paksa na gagamitin sa pagsulat upang ito ay maging malaman, makabuluhan, at wasto ang ginagamit na datos. Kaya nakakatulong pagbabasa ng maraming aklat o artikulo upang lumawak ang iyong kaalaman. Then, pang-tatlo ay ang layunin. Ang layunin ang magsisilbing gabay ng isang manunulat sa kanyang pagsulat. Kaya mahalagang matiyak ang layunin ng pagsulat. Nagiging matagumpay ang pagsulat kung matutugunan ng mga mababasa ang layuning itinakda sa sulatin. Pang-apat, pamamaraan ng pagsulat. Mahalagang akma ang pamamaraan ng pagsulat sa layunin ng sulatin. So, dadako tayo sa pamamaraan ng pagsulat. Una, ang tinatawag na informatibo. Sasabihin natin informatibo, layunin nito o pamara ito ang magbigay ng kapatiran o impormasyon, di po ba? So, karaniwang mababasa ang mga tekstong informatibo sa mababasahin tulad ng textbook, batayang aklat, magasin, pahina ng balita, sa mga pahayagan, encyclopedia, almanac, maging mga sanaysay man. Then, nadako tayo sa ekspresibo. Layunin manunulat na gumamit ng ganitong paraan ang magbahagi ng sariling opinyon, paniniwala, ideya, obserbasyon at kaalamang hinggil sa isang tiyak na paksa batay sa kanyang sariling karanasan o pag-aaral. Then, pangatlo ay ang tinatawag na naratibo. Ang pangunahing layunin ng manunulat sa pamamaraang ito ng pagsulat ay magkwento o magsalaysay ng mga pangyayaring batay sa magkakaugnay at tiyak na pagkakasunod-sunod. Narrate ka ba? Deskriptibo naman, pamari ito ay naglarawan ng mga kapiang anyo, hugis sa mga bagay, pangyayari batay sa nakita, narinig, natunghayan, naranasan, at nasaksihan. Argumentatibo. So, ang layunin sa pagsulat nito ay mahikayat o mangumbinsi sa mga mangbabasa kung saan madalas ito ay naglalahad ng posisyon at mga isyu ng argumentong dapat pagtalunan o pag-usapan. Panglima, ang kasanayang pampag-iisip. Mahalagang katangian ng manulat ang kakayahan nitong mag-analisa o magsuri ng mga datos na mahalaga o hindi gaanong mahalaga o maging ang mga informasyon na dapat isama sa akdang isusulat. Pang-anim ay ang kalaman sa wastong pamamaraan sa pagsulat. Sa pagsusulat, mahalagang isaalang-alang ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa wika at retorika, lalo na sa wastong paggamit ng malaki, maliit na titik, wastong pagbaybay, paggamit ng bantas, pagbuo ng makabuluhang pangungusap, pagbuo ng talata, at higit sa lahat ang masining at objektibong pagdugtong-tugtong ng mga kaisipan upang makabuo ng isang mahusay na sulatin. So, apply natin dito yung paggamit ng maliit at malaking titik, wastong pagbaybay. Na nalalaman niyo simula nung kayo ay nasa graders pa lang junior high school. Pamamaraan ng pagsulat. Ang pito ay ang kasanayan sa paghabi ng bagong sulatin. Mas magiging epektibo ang isang sulatin kung ang paghahabi o pagdugtong-tugtong ng mga ideya nito ay mula sa simula hanggang sa wakas ay maayos, organisado, objektibo at masining na pamamaraan. Okay, so yun lamang yung talakayan natin.